بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa ngala ng Allah, ang pinakamahabagin ng pinamauwain, ang lahat ng pasasalamat at papuri sa Allah lamang, ng buong sanlibutan, at ang kanyang pagpapala ay sa mga ating huling propeta at sa kanyang kasamahan pamilya at sino man sumunod sa kanya. Salamat sa pagdalaw nyo, pag-attend nyo dito para sa Oo, sir. ah, inshallah na ma-mute po yung mga mic. Bali, nakikita nyo po yung title na Ang Palestine at Ikaw. So, hindi naman to clickbait, pero uh, patungkol ito sa atin mismo. Kaya nga, Ang Palestine at Ikaw. So, alam naman natin yung nangyayari doon sa Palestine ngayon. Pasensya na dahil kagigising ko lang kanina after Asr. Tapos makakatanggap ako ng balita sa tatay ko na 13 sa pamilya namin namatay lang kagabi. Sorry. Okay. Bali 13 sa pamilya namin. Tita ko, pinsan, kagabi lang, binomba ng Zionismo. So, yun. Palestine at ikaw. Alam natin yung nangyayari doon at kahapon may lecture din ako patungkol ang shortcut at summarize ng kasaysayan ng tawag dito ng Palestine, kung paano nagsimula ito. Panahon pa lang ni Propeta Ibrahim alayhisalam, bago pa siya mag-migrate dyan, ang pangalan nitong lugar ay Canaanite. Mga Canaan nakatira dyan. So, ayun, sinorkat namin yung history doon hanggang sa pagpunta sa mga Zionismo, kung paano nila inagaw itong lupa. So, alam na natin yung lugar na yan, yung nangyayari doon, Palestine, kung ano man nangyayari doon, at salamat sa mga nagsusuporta. So, anong connection nito sa dawa? Ano yung parte na ikaw tayo, which is ikaw, ako, tayo ngayon? Anong maitutulong o anong magagawa natin patungkol doon? Ah, Sana ba tayo napupunta sa emosyon or sa pag-aalala or sa pagtulong natin? Meron ba tayong problema din sa ating sarili? Yes. Pero hindi sila, hindi. Inshallah, shahid sila. Hindi man sila mujahidin na nakipaglaban, pero nandun sila nanatili at nananahimik ng mga pamilya, buo, anak, mag-asawa, mga bata. 13 sila lahat. Anyway. So, yung parte natin, yung tayo, which is ikaw, anong ginawa natin? Alhamdulillah. Una, papasalamat din ako makita na dahil sa gera din na ito, nakikita natin dahil sa nangyari doon, nakikita natin nagkaisa ang buong umma. Hindi lang Arabo nagkaisa, subhanallah. Pati lahat ng klaseng Muslim. Ano man lahi niya. O Chinese Muslim, Filipino Muslim, American Muslim, European Muslim, Korean, lahat. Pati mga ibang Kristiyano, nakisama na din maging isa. Yung mga talagang makataong may nararamdaman sa puso nila. Ngayon, pagdating sa atin mga sarili, marami kang makikita sa mga kapwa natin. Kasi siguro may mga iba nagtatanong, dua na ako ng dua, hindi natatanggap. O ano nangyari doon? Bakit ganito? Wala pa tulong ng Allah. Ano nangyari sa umma? Bakit tulog ang ganito? Tulog itong bansa. Anong ginagawa itong bansa? Magaling lang tayo magturo. Pero pag sa sarili natin, yung topic doon, ang Palestine at ikaw mismo sa sarili mo, tayo, may pagkukulang din tayo. Maraming, ah, andun yung, una sa lahat, thank you, andun yung concern, andun yung pakikiisa, Free Palestine, daming sumisigaw nito, Free Palestine. Pero ang tanong, free din ba siya ang sarili niya sa shaitan? Gusto niya ma-free ang Palestine, maging malaya ang mga Palestine. Tanong, ang sarili ba niya, naging malaya ba siya sa tukso ng shaitan? Naging malaya ba siya sa kamangmangan sa kanyang relihiyon? Naging malaya ba siya sa katamaran? So na-free ba niya yung sarili din niya sa
gawain na masama. Tapos ang dami, I stand with Palestine. I stand with Palestine, pero hindi maka-stand sa Fajr. I stand with Palestine, stand, gustong tumayo para sa mga kapatid natin. Andun yung concern, jazakallah khair, andun yung concern. Pero check din natin yung sarili natin. Kung sapat na ba yung nagagawa natin. Stand pero hindi makatayo sa oras ng pagdarasal. Gustong pumunta sa Masjid Al-Aqsa, magsala. Fight for Masjid Al-Aqsa. Andiyan lang ang Masjid Al-Aqsa, pero yung masjid sa tabi ng bahay mo, napuntahan mo ba para magsala? So ang Palestine at ikaw mismo sarili mo, kumusta ka na din? Sa tingin mo, yung pagdudua mo, yes, andun na yung concern, nagdudua ka. Alam natin na mayroon sinampol ang propeta sa salam na taong nagdudua, nananalangin na hindi tinatanggap ng Allah. Bakit? Ang pagkain niya ay haram, kumakain siya ng haram, umiinom siguro ng haram, ang pananamit niya haram. Paano tatanggapin ng Allah? Andun na yung concern natin, mashallah, pero kailangan natin medyo umatras muna sa emotion. Tulad ng ginawa ko ngayon lang, pinigilan ko. Bumalik tayo, tignan natin yung mga scholar natin, silipin natin. Kumusta yung mga scholar natin? Paano sila mag-react? Paano umasta? Balik din tayo sa mga sahaba mismo. Mga kasamaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Alam natin, nag-umpisa ng dawa si Prophet Muhammad, peace be upon him. Kakaunti lang muna yung mga tumanggap pa isa-isa. Tapos yung nalaman na to ng mga public, sa mga disbeliever, anong ginawa sa kanila? For 10 years, for 13 years, tinurture sila, pinagpapatay sila. Tignan natin yung mga sahaba mismo, anong ginawa sa kanila. Kasi nangyari din sa kanila yung nangyari doon. Pinagkaiba lang, walang racket noon. Pero tinurture sila, pinagpapatay sila, binoboycott sila. Wala din sila makain hanggang sa may mga kwento na ibang sahaba kumakain na ng damo sa Makkah. So nangyari din sa kanila. Pero anong ginawa nila? May nakita ka ba nag-rally? Naisipan nila mag-rally? Hindi natin sinasabi dito na mag-fatwa na haram o ano. Pero titignan natin kung paano nag-react yung mga sahaba. Nag-rally ba yung mga sahaba? Naisipan ba ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na, sige, nasa Makkah tayo ngayon, mag-ikot tayo dito sa Kaaba na makita ng mga Quraysh o yung mga disbeliever. May sahaba ba na inisip na, sige, mag-rally tayo dito sa Makkah, sulat tayo ng signboard, pakita na free mga Muslims sa Makkah? Wala. Anong ginawa nila? Nagtiis. Tiis sila. Dawa sila. Tuloy pa rin ang dawa. Nagtiis sila. Nag-migrate sila. Punta muna ng Habasha, di ba? Migrate sila. Kaya hindi sinabi ko sa tayo, kung magpagkakataon talaga, mag-migrate muna. Darating din ang araw, maibabalik din yan sa atin. Nag-migrate sila sa Habasha, sa Ethiopia. Nag-migrate sila sa Madina. Hanggang sa lumakas sila, naging Islamic city. At saka sila bumalik sa Makkah na nasakop na ulit nila, na ibalik nila. So magandang pamamaraan, nagtiis din sila. So dito titingnan natin yung mga scholars natin kung paano sila, ano yung mga advice nila. Babalik pa rin tayo sa kanila. Mashallah, pagdating sa rally, una sa lahat, huwag niyong isipin na nagkontra ako, sasabihin lang itong Palestinian, baka binabayaran ng para, hindi, andun yun, thank you talaga, sa totoo lang. Marami tayong nakita sa iba't ibang mundo, sa iba't ibang bansa, nakiisa, nagrally, sa Pilipinas, ang dami na tipon-tipon. Pero ako kasi, andun na rin ako sa inyo. Katulad ko kayo dati, sobrang emosyon, yung bata-bata pa. Talagang sobrang galit, panay post, panay tag sa Kwati Islamic Center, tinatag ko. Sa ano ginagawa yung mga Arabo, wala kayong kwenta. Minsan na din ako nakatanggap ng message mula sa, ewan ko kung Muslim, pinagmumura-mura ko. Sabi ko, gusto mo pumunta ka na doon, magpakamatay ka na. Alam ko isang Muslim din yung nagpihim sa akin, baka tumahimik ako. Alam mo yun, yung emosyon, yung bata-bata ka pa, talagang yung eagerness mo. Yung nangyari nga sa Syria, yung bata-bata ako, gusto ko talaga pumunta. So, andun kasi yung kamangmangan. Andun yung pagkukulang sa pag-aaral sa Islam. At alhamdulillah, pagdating ko dito sa Saudi, nahinahon, naayos, yung the way na pagthinking ko. Pagkatanggap ko pa lang ng libro ni Dr. Saleh Al-Fawzan, yung book yan na patungkol sa fiqh,
na andun yung parte na patungkol sa itim na watawat na ito na sila ay yung sinasabing Khawarij, na isa sa mga sekta ng mga unang sekta ng mga Muslim na tawag dito na extremist. At yun na-educate ko yung sarili ko, lalo akong nahinahon, lalo akong na tawag dito, nagkaroon ng direction. Hindi nagwawala dito kaliwat kanan at gusto nang pasabugin ng bomba, sirain yung embassy o whatever, anong gulo na gagawin. So dito dahil sa emotion minsan, sadyang tao tayo, makakagawa tayo ng masama na hindi natin namamalayan. Sample, yung bata, yung anak natin, pag may nagawang sobrang nagulat tayo, biglang siguro binasa yung cellphone mo, anong ginawa? Bigla ka nagalit, minsan napalo mo na malakas. Tapos maya-maya, saka mo ma-realize na mali pala yung nagawa mo. Masyadong malakas, di ba? Ganun yun, dahil sa emotion. So sa umpisa, ngayon galit na galit tayo. Ako din, inisip ko, nasa Pinas ako, talagang rally ako sa harap ng embassy ng isa. Pero naisip ko, hindi. Kinukuha ko yung advice ng mga scholar natin, advice ng mga sheikh natin. Hindi ko lang alam kung nabanggit ito kay Sheikh Albani minsan. May nagtanong sa kanya patungkol sa mga nagrarally na Muslim. Sabi niya, sabi nitong Sheikh, kung tatanungin ko sila, itong mga nagrarally, ano yung arkan ng Islam? Ano yung limang haligi ng Islam? Baka hindi pa nila ma-explain o maisagot. Pero andun, nagrarally, active. Pagdating sa rally na, Masya Allah, kumpleto. Ang dami, kaya magtipon ng ganun kahit tanghaling tapat, mainitan o umulan man yan o bumagyo. Pero pagdating sa Fajr, bakit konti lang? Isang saf, isang linya. Ito talaga yung may mga gustong ito talaga yung may gusto ng tulong ng Allah. Ito ba yung naghahanap ng tulong ng Allah? 'Di ba? May konti din tayong mga kasalanan sa ating mga sarili at pagkukulang. Kaya ito yung naisip kong topic dahil may connection talaga sa ating dawa. At mamaya darating tayo dyan patungkol sa dawa na to sa mga paakyali. Ito ang sinabi ng Allah sa Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Katotohanan ng Allah ay hindi niya babaguhin ang kalagayan ng tao hanggat hindi sila hanggat hindi nila binabago ang anuman na sa kanilang mga sarili. Malinaw. Hindi babaguhin ng Allah ang sitwasyon ng isang tao hanggat hindi niya babaguhin ang kanyang sarili. So titignan natin dito yung mga scholars, si Sheikh Albani, Sheikh Uthaymin, Sheikh bin Baz, Sheikh Saleh Al-Fawzan. Sila ba nagsulat ng tarpaulin o lumabas sa kalsada? Free Free Palestine. Sila ba ginawa nila yon? So andun yung dua. Siyempre, paano tayo makatulong? Unang-una ang dua. Kung kaya mo with action, tayyib. Anong klaseng action? Makatulong ka, may pera ka. Lagay mo sa malaking charity organization na naglalakad nito. May isa kang influencer. May page ka, channel ka. Itama mo lang yung mga mali na mga tao. Pagbintang sa atin na terorismo. Ngayon, educate mo sila patungkol sa Masjid al-Aqsa. Sino nagtayo nito? About kay Propeta Yaqub. Isa sa pangalan niya, Propeta Israel. Kaya medyo bawas-bawasan din natin yung alam mo, pagsusumpa wag natin isumpa yung pangalan ni Israel. Si Israel ay isang propeta. Isang propeta natin. Si Israel, siya si Yaqub, alayhi salam. Tatay niya si Isaac. Tatay niya Isaac si Ibrahim. So kahapon na-mention ko na yan doon sa lecture ko, mapapanood yung live, naka-record sa Facebook. So, iwasan din natin. Ang tinutukoy dito, Banu Israel. Yes, anak ni Israel. At sa Banu Israel nito, may mga mabubuti at may mga masasama na nagbuo ng grupo, naging Jew, galing sa Judea, at nagbuo pa sila yung iba sa kanila, naging Nasrani, mga Christian, at yung iba sa kanila nagbuo ng Zionist. At ito yun, mga Zionismo. Kaya sa mga videos ko, lagi ko sinasama yung salitang Zionismo dahil sila naman talaga may pakanan ito. So, pagdating sa rally, ito ba, nakikita natin, walang magsasabing hindi natin lalagyan ng fatwa na haram. Pero sige, try natin paano makagawa ng halal na rally. Sa halal na rally na ito, sure ba na hindi ka makakaistorbo sa public? Hindi ka makakapag-traffic ng kalsada? Di ba binigyan tayo ng values ng propeta pagdating sa kalsada, yung mga tambay bawal? Harangan, bigyan mo yung karapatan ng kalsada. Pag may dadaan, isalam mo. Pag may babae, baba mo mata mo. Pag wag mong harangan yung daanan ng mga tao. Kumusta sa rally? Nagagawa ba yun? Nagagawang iwasan ba na walang kalat? Nagagawang iwasan ba na walang magtutugtog, magwawala, nagmumura, nag-ano na doon, nagsasayawan? May iwasan ba walang mga babae doon? Walang free mixing?
Ito ang pinakapunto doon, yung mixing. Mix ng mga babae at lalaki pagdating sa rally. Hindi mo mahram, katabi mo na. Hindi mo mahram, kaharap mo na. Mga babaeng sumali, una sa lahat, huwag kayong magalit. Jazakallah khair sa concern mo. Alam ko yung eager, pero ngayon, alam na natin yung tama. Alhamdulillah, hindi na mauulit next time. Sa tingin mo, darating yung tulong ng Allah, isa kang babaeng walang mahram sumali doon. Yung itsura mo, naka-makeup, todong makeup, tapos nakikipag-rally. Free Palestine, hindi mo ma-free yung sarili mo sa shaitan. Huwag mag-makeup. Huwag magsuot ng abaya na may sinturon. So, sarili natin, niloloko natin. Yes, andun na yung concern, alhamdulillah. Andun na yung dua. Pero, panahon pa lang ni Musa, si Musa alayhisalam, nawala yung tulong ng Allah sa kanila. Bakit? Propeta na yan, ha? Propeta na ang dua katanggap-tanggap, pero pati siya nadamay. Bakit? Dahil sa kasamahan nila sa Banu Israel, may isang tao lang na gumagawa ng kasalanan. Lahat sila damay. So ngayon, sabihin mo Free Palestine. Pagdating sa umpisa pa lang, minsan may mga speech na sa rally. Umpisa pa lang na speech. Sorry to say, hindi ako nang insulto, pero public, tapos andun yung energy, andun yung gathering, andun lahat yung concern ng mga Muslim. Tapos pag-start na ng speech sa stage, I mean, A'udhu billahi minash anong a'udhu billah? Kung gusto mo pumunta sa Masjid Al-Aqsa tapos Fatiha mo hindi maayos? Paano ka nagsasala ng Fatiha mo? Yung tajwid ng Fatiha mo. Hindi nga ma-accept ang sala kapag magsala ka sa likod ng imam na mali-mali ang recite niya sa Fatiha. Pwede mong iwanan na magsarili ka ng jamaah. Pag talagang sinasadya niya, ayaw niya ayusin yung tajwid niya. Paano ka pupunta paano mo Free Palestine? Punta ka ng Al-Aqsa, ni Fatiha mo, A'udhu billah pa lang, hindi na maayos. A'udhu billah. Minsan na may pagkukulang tayo sa sarili natin. At yun yung sinasabi ko na ang Palestine at ikaw, tayo, ako, lahat tayo may pagkukulang. At paano natin maitama to? Ayun yung dawa. Inshallah, makapag-aral tayo sa sarili natin. Ma-educate ng mga tao sa paligid natin patungkol dito. Paano pagdating sa araw na yun? Let's say, darating yung araw na, darating na si Mahdi, Imam Mahdi, darating na si Isa. Sa araw na yun, Arabic ang salita nila. Magkakaunawan kayo ng Imam Mahdi. Hindi sa minamaliit, pero sinasabi ko lang, anong pinipare mo, anong pinag-aralan mo, anong hinanda mo. Baka nga pati si Isa, pagdating ni Jesus, ang akala mo siya pa si Dajjal. Kasi sa araw na yun, magkakalituan. Darating si Dajjal, na ito yung akala ng mga Hudyo na si Messiah daw. Akala din ng mga Christian, si Jesus. Tapos kung sino yung totoong Jesus na dumating, akala siya naman si Antichrist. So mamaya ikaw din makabilang doon. Dahil tulad nga sinabi ng propeta, wala nang fitna na dumating na mas, simula sa panahon ni Adam, yung dumating, nilikha si Adam, hanggat sa araw ng paghuhukom, wala na mas matinding fitna kaysa kay Dajjal. Kaysa sa pagdating ni Antichrist. So kung legs pa lang ng babae dumaan dyan sa labas na ano na tayo, na-fit na. Ano pa kaya ito? Si Dajjal. So, tignan natin yung sarili natin. Andito yung mga chances. Yung title ko yung isang araw, di ba, ang biyaya ng Allah. Kasi gusto ko lang, akala ko bawal mag-title ng mga something ganito, pero gusto ko iduktong itong topic doon sa biyaya ng Allah. Na sa totoo lang, yung kausap ko yung mga Palestinian sa Pinas, yung mga magulang doon, yung mga nag-aaral sa Pinas na yung mga magulang nila nandoon. Mga puro at may mga half din na Pinoy. Subhanallah, lahat kami nakaramdam na tumaas yung faith namin dahil sa mga tao doon sa Gaza. Pag nakakausap ako, pag na-chat ko yung mga tita ko, yung uncle ko doon, nag-reply sila, walang drama o ano, yes, nahihirapan, wala. Ang sagot sa akin, alhamdulillah, Allahu musta'an. Salamat sa Allah at ang tulong ay nasa Allah. Subhanallah. Lahat na. 2 weeks walang kuryente, 2 weeks walang tubig, 2 weeks walang maayos na pagkain, 2 weeks walang signal, walang internet, lahat. Tapos ang reply sa akin, alhamdulillah, Allahu musta'an. Subhanallah. Sabi ko sa mga kasama ko sa Pinas, yung mga Palestinian doon, sila din nakaramdam, sabi nila. Yung isa tinatawagan niya nanay niya. Baliktad, gusto niya i-comfort yung nanay niya. Sabi niya, yung nanay ko pa talaga nag-comfort sa akin sa Pinas. Yung nanay niya sa Gaza, ang nag-comfort sa kanya sa Pinas. Sabi, anak,
Tiis ka. Okay lang kami dito. Subhanallah. Nagkaroon kami ng faith sa kanila doon. Baliktad talaga. Kaya yung totoong sabar, ang hilig natin magsabi ng sabar tayo sa Pilipinas. Dami mo makita, sabar-sabar. Pero try mo duraan sa mukha tayo mumurahin. Hindi, walang sabar. Sabar, magaling lang lagi mag-advise ng sabar. Gusto mo makita ng sabar, mga kapatid? Andun. Andun sa Syria, andun sa mga Palestine. Andun yung sabar. Andun yung sabar. May mga bagong Muslim tayo. Baka may mga non-Muslim din nag-join dito. At inshallah, pag-aralan niyo po ang Islam. Inshallah, dahan-dahan. Malaman niyo din ang katotohanan. Maliwanagan din kayo. At sa mga andito po na umattend, maraming salamat na naway magtulungan tayo. Ano may tutulong natin sa Palestine? Sa ngayon, educate ourselves, iman, sarili natin, mag-aral tayo. Alam mo, may hadith ako ibabanggit sa inyo. Pero translate na natin na darating ang araw, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Sahih Bukhari, Sinahih Albani, yes. Sa Sunnah Abi Dawud. Darating ang araw, magtitipo ng mga tao para atakihin kayo. Na kung saan parang taong nag-iimbita ng kakain sa lamesa. Parang kakain lang sila. May nagtanong, Ya Rasulullah, sugo ng Allah sallallahu bakit magiging konti ba yung bilang ng mga Muslim sa araw na yon? Magiging konti lang ba kami? Sabi niya, hindi. Bagkus kayo ay napakarami nyo sa araw na yon, sa oras na yon. Marami kayo. Pero sadyang tatanggalin ng Allah yung takot ng mga kafir sa atin. Tatanggalin ng Allah yung takot ng mga kuffar sa atin. At lilagay niya itong wahan sa ating puso. Ano tong sinasabing wahan? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung pagmamahal ng sobra sa makumundong bagay at yung pagkakaroon ng takot sa kamatayan. Tignan natin yung paligid natin ngayon kung ito ba yung nangyayari sa atin. Wala yung nangyari yung sa gera, yung nangyari itong gera. Parang yung pakiramdam ko sa makamundong bagay natanggal lahat. Alhamdulillah. Yung bang sabi ko gusto ko pa maging businessman sa bandang huli, maging tawag dito mayaman na maraming masupport about sa Islam na schools or whatever. Pero parang hindi sana wala yung intention or yung project. Pero alam mo yun, yung parang nawalan sa yung mundo sa'yo sa totoo lang. Nawala na. Yung pakiramdam mo na parang pakiramdam ng mga tao doon na anytime, hindi mo alam kung tadhana mo na o huling hininga mo na doon. Na tanging iisipin mo lang kabilang buhay na lang. Wala na, parang wala na sa sa'yo, mundo sa'yo. Wala yung sinasabing pangarap. Ano pang hinahanap mo sa mundo na napakaiksi? Diba? Sa mga kafir na ito, sa kanila na ito. Ito yung paraiso nila. At ito yung kulungan natin. So, ngayon, check natin yung sarili natin, ma-educate, mapag-aral, makinig sa mga scholars, kunin advice nila. Oo, andyan yung mga concern ng mga kapatid natin. Jazakallah khair sa inyo lahat. Kung ano yung mga ginawa nyo, rally, o ano man ginawa nyo. Na-ban yung mga account nyo dahil sa pagpo-post. O, andyan na tayo. Pero sabi nga nila, kahit yung pagpo-post, hindi din sang-ayon yung mga ibang scholar natin. Kasi, nakita mo ba, ang mga sahaba, ipinakita yung patay nila. Ito, pinatay nyo. O, andun na tayo. Gusto natin ipakita sa mga Western. Pero sabi din na hindi advisable kasi pinapahinaan mo ng loob yung mga kapwa mong Muslim. Either may mga ibang Muslim na manghinaan na ng loob, mawala ng pag-asa, biglang mabaliw, may emotion, makalabas sa bahay tapos makapagbugbog ng tao doon, anong gawin? Tulad yung isang Amerikano ngayon na pinapakita sa US. Sa kakanood yan ng mga bias na balita na tayo daw mga Muslim o itong mga grupo ay terorismo, ganyan, pinagpapatay daw yung mga Israeli na bata at kinatay daw, which is sinungaling, walang evidence. Nabaliw daw itong lalaki na nasobrahan, naghanap talaga ng Muslim sa labas, pinagpatay niya yung bata. Yung bata na sinaksak niya na halos 20 times, 6 years old na bata na Palestinian sa Amerika, sinaksak niya ng halos 20, pati yung nanay pinatay niya. At may sinabi siya, para tumigil na kayo mga Muslims, dapat na mawala na kayo. Nabaliw. Bakit? Dahil sa pinapakita ng media. So ito din sinasabi ng mga scholar na yung mga sheikh natin na patungkol sa ako kasama din ako diyan nakaka-post din kahit hindi ko mapigilan. Gusto ko ipakita sa mga pro-Zionismo na mga Pilipino na Kristiyano. So, anong connection nito sa MOPA? Anong connection nito sa Dawa? Yun, sinabi ko, may pagkukulang tayo sa ating relihiyon, di natin pinag-aaralan.
Hindi kahit sabing, kung hindi ako talaga nagkamali, narinig ko sa audio na yan si Sheikh Albani nagsabi, kung itatanong ko sa mga nagrarally na yan, ng mga Muslims, ano yung arkan ng Islam? Baka 5 pillars of Islam, hindi nila ma-explain. So mahiya tayo sa araw na darating sa punto na totoo nga ang sarili natin is hindi natin naaalagaan, naasikaso. Puno ang rally sa labas. Pagdating ng Fajr, walang katao-tao sa masjid, isang saf lang, puro matanda pa. Nasa yung mga shabab, yung mga binata na nagpakita ng Free Palestine doon. Nasaan na yung mga tatapang ng lakas ng loob, sumisigaw doon? Nasaan na? Bakit pagdating sa masjid, nasaan na kayo? So may pagkukulang tayo sa sarili natin, sa pag-aaral, sa pagdadawa. So kaya, alhamdulillah, habang may biyaya pa ang Allah dito na, subhanallah, sa totoo lang, kasi may kasabihan sa English, every test is a blessing and every blessing is a test. Bawat biyaya ay pagsubok at bawat pagsubok ay biyaya. So sila sinubukan doon, yun ay biyaya sa kanila. At tayo, biniyayaan dito, pero pagsubok na atin. Diba? Wala silang kuryente, wala silang tubig. So, subhanallah, sa tingin ko baka wala na sila. Ewan ko lang kung may tatanong pa ang Allah sa kanila na walang-wala na sa kanila lahat. Ano pang itatanong sa kanila na wala na lahat sa kanila? Tayo, mas nangangamba ako na may itatanong sa akin. May itatanong sa akin na maginhawang buhay dito. May itatanong sa akin na maayos na kama, may aircon na nakakatulog. Baka itanong sa akin dito yung free time ko na hindi ko ginamit sa pag-aaral. Baka itatanong sa akin dito yung masarap na kinakain ko. Kinakabahan ako, sa totoo lang. Paano pa tayo diyan sa ibang bansa o sa Pilipinas? Anong maidadahilan natin sa Allah na hindi tayo makapagsamba, makapag-aral? Tapos dumarating na yung mga ganitong biyaya na wala naman bayad, walang registration. Ito hindi pang-uuto. Kino-connect ko lang na tamang-tama may connection dito talaga. Pati ako, aminin ko sa sarili, kulang pa. Kahit araw-araw na ako nag-aaral, naka-enroll na ako sa mga ibang mahad online, pero para sa akin kulang pa rin. So, inshallah, itong MOPA Academy na isang libreng online training course para sa pag-aaral na kahit pati bagong Muslim or non-Muslim pwede mag-register inshallah dahil nasabi na sa akin na meron ditong napag-aaralan din ang 5 pillars of Islam dito. So, makonsensya tayo sa sinabi ng isang sheikh natin na kung itatanong niya sa mga nag-arali na yan, ano yung arkan ng Islam. Then, paano mo i-explain ano yung shahada? Sige, alam mo nga, shahada, salah, zakat, fasting. Zakat pa lang, napakalalim. Hajj, napakalalim din. Pinag-aralan namin to kay Sheikh na halos 6 months, hindi matapos-tapos. Yung kay Sheikh bin Baz. Sala, napakalalim ang sala. Napakaraming rulings. Nandiyan yung wajib, yung sunnah. So, napakalalim nitong mga to. Pati yung shahada. Napakalalim yung tawhid. Pag-aaralan mo, ano yung mga shirk? Ano yung pag-iwas natin? Dito din isa pala nakakatawa na naisip ko. Naalala ko. Ang layo ng Palestine, andun yung concern. Free Palestine, paglalaban. Pero dito mismo sa Pinas natin, ano yung mga shirk na pinaggagawa na hindi maiwanan? Free Palestine, hindi mo ma-free yung sarili mo sa shirk. Tampat pa lang. Tampat. Sorry sa nahawa lang ako sa dialect, sa accent. Dahil sa asawa ko lagi ko narinig. Anyway, yung tampat. Isang ustad, kawawa, inaaway, binabash para lang tanggalin yung shirk na ginagawa doon. Free Palestine, hindi ma-free yung sarili sa shirk. Stand with Palestine, hindi maka-stand para kay ustad na tanggalin yung shirk doon na ginagawa. Pagtatambal sa Allah na maghulog ng pera para mag-wish. Sayang ang umrah mo, sayang ang sala mo, sayang ang hajj mo sa isang mistake na ginagawa mong shirk sa Pilipinas na pagtatambal sa Allah. So yun na-educate natin sa mga kapwa natin. At alhamdulillah, nabigay ko yung gusto siguro ng MOPA na makapag 30 minutes ako dito. At kung may mga tanong po kayo, inshallah, yung mga babae pwede mag-chat dito. Mga lalaki pwede mag-raise ng kamay. Libreng pagsasanay sa dawa once 1 week na lang ang natitira. Magmadali sa registration now. Tagalog kaya madaling maintindihan. Free ang pagsasanay sa oras na pwede ka. May certificate na ibibigay. Pinadali at bagong technique ang malalaman. Maiksi ang mga videos at hindi nakakaantok panoorin. Yeah, kagaya ng video ko nakakaantok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang birth certificate.
Whether saan po makukuha ang birth certificate? Walaikum salam. Anong birth certificate? Sa inyo po kung saan pinanganak at kung saan. Sa PSA yata, di ba? NSO. Kung wala na pong katanungan, sa babae mag-chat, sa lalaki mag-raise. Wala naman yata tayong ibibigay yata ngayon, no? Walang premyo. Na? Pasensya na, maingay yung Zionist mo dito sa labas, yung kapitbahay namin. I mean, Zionist aso pala. Meron tayong Quran pen. May bibigay po ngayon. Andito pa, naka-download pa yung number ko. Meron yata yung isang... Yes. Okay, may Quran pen pala. So nakalista lahat dito yung mga mamimigay po tayo ng Quran pen. Inshallah, tapos yung mananalo siguro ma-announce na lang sa Facebook para ma-follow nyo at ma-share nyo din. So bubunot na po ba tayo ngayon? Ilan numbers po? Hanggang 35 ba? Sir Casey, may tanong po ako. Naam. Fadal. Yes. Sir, Casey. Yes, sino yung nagsasalita? Sir Casey, may tanong po tayo. Isa muna. Sino? Bago lang ako, sir, sa Islam, halos 5 days pa lang po. Obligado na po ba, sir, magsala? Inshallah. Yes, inshallah. Simula yung nagsyada ka. So step by step, may masjid ba malapit sa inyo? Islamic Center, makakuha ka ng mga books patungkol sa pagbabasa ng sala? O kaya i-WhatsApp mo ako, alam mo na may number ko. May sisend ako sa yung group, may nagpa-follow up ako doon, 2 admin, lalaki. Yun, step by step makapagsala ka na. Kahit hindi mo pa siya kabisado, kung yung papel, yung pamphlets, lagay mo lang sa harap mo, basahin mo siya habang nagsasala. Hawakan mo, hindi ko pa alam yung Bismillahirrahmanirrahim, yung Fatiha. Inshallah. Welcome sa Islam. Inshallah. May ibang katanungan pa? Yung isa nagsasalita, mahina Ako yun, boss. sir, yung Sir Casey. Yes. May saan po makuha yung certificate? Anong certificate? Sa po, pagdadaw Yung sa di ba po nag-aaral ka po dito? Sa MOPA Academy. Yes, pag natapos ka dito, may certificate silang ibibigay. Ay, Sir Casey, yung po, nag-aaral po kasi ako sa pwede po ng kasi na 5 araw po ako sa madrasa sa Turel. Ikaw ba yung nagshahada na 13 years old? Opo. In-interview ko? Opo, malapit na po ako sa Quran. Mashallah. Talagang, tignan niyo yung bata na to, yung in-interview ko, 30 years old, kasi shahada lang. Kaaral na agad. Nasa kalahati na po ako ng kaida. Yung kaida yun. Mashallah. Sige, okay lang. Doon ka muna mag-aral. Tapos inshallah makapag-aral ka dito sa online dawa. Sige po. Memorize ka ng Quran after yan, tapos iintindihin mo yung meaning niya. Inshallah makapasok ka sa Al-Ma'arif, tapos makapunta ka dito mag-aral sa university sa Saudi. Maging scholar ka balang araw. Kahit wala na ako sa mundo Yung Turel po namin paglaki ko daw po ipapadala ako sa South Africa. Iba yun. Sa Alam ko yung na yan, school na yan. Alam ko yung mga partner. Pinaka-main na. Inshallah maghanap ka ng isang Quran. Baka kasi may tinuturo dyan na ibang akida o ibang faith. Pero total Quran lang naman ang pinapamemorize sa'yo. Pero inshallah. Hindi, wag mo na doon sa Africa ngayon, hayaan mo yun. Naam. Okay lang ba okay lang ba po na pinapalo kami ng ustad? Panakot niya minsan yun pero ewan ko lang sa teacher. Pinapalo talaga kami sa puwet na pakro, tawag nila. Siguro ang titigas ng ulo nyo. Kalas, i-message mo lang ako sa messenger kasi maraming tao dito. Baka may matanong pa yung iba. Sige po, sige. Mag-friend naman tayo sa personal account. Sige po, thank you po. Pangarap ng iba, ikaw meron ka. Ito yung mga link ko para sa pag-register. Okay, mag-register sa website. Wala nang tanong yung mga babae, wala nang chat dito. Mag-stop na tayo inshallah. Ingay ng mga Zionists dito sa kabilang bahay. Magbubunot na po ako.
Bali 1 to 30 daw, oh. Okay, tama dito, 1 to 30. Okay ba? Start na po ako. Yes. So, meron kasi umiikot, mas maganda din yun, yung ginagawa ng ustad namin sa online. Di bale. Ito, 3 beses ko siya i-click. Yung pangatlo, yun na yung winner, okay? So, testing lang muna natin ng 1 para hindi madaya. Walang masaya. Ayun. So, pangalawang testing ulit to. Kasa-kasa lang muna tayo. Okay. Ito na ang last at final. 29. Ilang Quran pen ba? 29 po ang nabunot na pangalan. 29. Congratulations sa 29. Hindi 29 na nanalo, ah. Hindi 29 na mabibigyan ng Quran pen. Bali, by number kasi yung pangalan na isinulat na lang. So, ma-announce yan sa Facebook. Alam ko excited na kayo. Sino bang merong Quran pen na yan? At abangan nyo lang po doon. At maraming salamat sa pag-join dito. Naway sana may napulot kayo kahit konting aral lang. Hindi kayo sana na-offend doon sa bagay na yon na katotohanan po tungkol sa ating mga sarili. At inshallah, i-ano natin yung pagkukulang natin na balang araw. Pag nasa tamang oras na, andun, may kaalaman tayo, may guide natin yung mga tao. At yung dua natin ay lumakas-lakas na maibigay ng Allah ang ano na ito. So meron tayo next, siguro Sunday ulit. Ang topic ko yata doon, paano ka makatulong sa Palestine. So yun, yung mga gustong, baka yun yung title ko yata, yun ang ile-lecture natin doon, inshallah. Magkita-kita ulit tayo at mag-invite po kayo ng mga friends nyo na makapag-aral dito, ma-educate ang kanilang sarili, inshallah. At balang araw, ang pangako pa rin ng Allah ay nasa atin pa rin ang huling tagumpay dito pa lang sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Amin. Ingat po kayo. Maraming salamat. Ganito lang po. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu Allahu ilayk. Akbar. Amin. Pahabol na tanong. Wala na? Pahabol na tanong. Sir Casey, kay Sir Casey. Yeah, ikaw ulit. I-message mo ako, inshallah. Inshallah. Dito lang Ingat yung po. messenger ko. Yung mga anak nyo, yung mga nag-aaral dyan na anak nila sa Turil, pili-piliin nyo po mabuti yung Turil o yung Islamic. Parang yung Turil is madrasa. Nagme-memorize sila ng Quran. Piliin nyo mabuti kasi alam na natin nagkalat-kalat yung mga may mga hindi tamang paniniwala, ganun. So inshallah mailagay natin sa tamang institute yung mga anak natin para hindi ma-corrupt yung faith nila. Inshallah. Yun lang ang last advice ko sa kanila. Ingat po kayo mga sana. Allahu Akbar. Ingat po. Ingat po sa lahat. Ingat. Inshallah. Sana. Stop recording yata.